Merong nagsabi na isang political analyst. May isang political analyst na nagsabi na malabo pang matapos at lalo pang gugulo ang away sa gitna ni PBBM at ni Xi Digong. Mga kutsera, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, alam nyo na, magpapasalamat muna tayo sa ating mga kaibigan sa Sendwave, mga kutsero. So ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Download nyo lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ngayong promo code na Coach Jarrett, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Yan, kaya gamitin na yung Sendwave for all of your remittance needs. Panoorin natin itong balita ng UNTV para magkaroon tayo ng konteksto dito sa una nating topic. Sabi niya. Oo, simula pa lang yan eh. Posibleng lumala pa ang hindi pagkakaunawaan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, nasa panahon na ngayon ng paghahanda sa 2025 midterm elections kung saan inaasahan na ang pag-ingay o pamamayagpag ng mga politiko. Alam mo naman na election season na tayo eh. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang klaseng gulo, ano? Para kay Casiple, simpleng awayan pa lamang ang nangyayari sa ngayon at wala pang umuusbong na mga malinaw na alyansa ng mga partido. Kapag dumating anya ang pagkakataon na may nangyayaring kampihan ng mga political groups sa away nila PBBM at Duterte, dito na umano maaaring lumala ang sitwasyon. Wala pa silang nilalapitan kasi ng ibang puwersa na lumilitaw. At kumbaga, away pa lang yan. Parang media war lang yan eh. Pero, seryoso yan. Ibig sabihin, may mga implikasyon talaga yan. Ayon kay Casiple, maaari itong magkaroon ng implikasyon sa posisyon ng pamahalaan sa isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Lihin na kung kasi. saan naninindigan si Pangulong Marcos na hindi maaaring manghimasok ang ICC sa Pilipinas. Kasuhan na sa ngayon Pinas na kasi. kay Casiple, maaga pa para hatulan ang kahinatnan ng world war nila Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Yun ang sinabi sa balita. I agree in part. In part lang, hindi sa kabuuan. Doon lang sa parte na magkakaroon na dito ng kampi-kampihan. Although to the credit of the Marcos administration, si PBBM mismo ang may ayaw ng ganitong gulo. Pagkatapos nung prayer rally nila na hindi naman prayer rally, political rally naman. After nung prayer rally, hindi naman niya dinisown si VP Sara. 'Di ba? Kasi pwede naman niyang si PBBM can pull out a gameplay from the Duterte camp nung panahon ni Digong. Naman niyang kay VP Sara, wag ka nang pumunta. Ka nang pumunta sa pre-departure ko. Yun. Naalala nyo, di ba, sinabi ni Digong yan before kay Lenny. Nung magmi-meeting ang cabinet, ang mga cabsec, bigla na lang sinabi daw kay Lenny na, wag ka nang pumunta. PBBM could actually do that. He could have done that kay VP Sara nung pre-departure briefing bago siya nagpunta ng Vietnam. Pero hindi. Anong ginawa niya? Kinausap pa niya si VP Sara. 2 beses. At kapag tinatanong siya tungkol sa relasyon nilang dalawa as president and vice president, anong sinasabi ni presidente? Okay kami. Wala kaming gulo. Ano sinasabi ni presidente? Hindi, buo pa ang unit team kasi hindi lang naman sa amin umiikot ang unit team. Oo, si VP Sara still has my trust and confidence. Walang problema dyan. She can still work as the DepEd secretary. As opposed doon sa ginawa ni Digong nung termino niya. Kung gaano niya binalahura si Lenny. Di ba? Kitang-kita yung difference eh. So I would think World War,
will end with PBBM. Kasi PBBM mismo ang titigil dito. Si Digong magpapatuloy lang yan. Bahala siya. Alam mo niya naman si Digong eh. Wala namang control sa bibig yan eh. Baka nakulta ng fentanyl utak niya. So walang ano yan, walang control na sa ano yan, sa faculties niya. Wala nang control yan sa mga sinasabi niya, etc. etc. Wala na siyang control doon. Dati pa naman, maski na presidente siya. Dami niyang mga ano, parang verbal diarrhea, ganun. Dami niyang ganun. Di ba? Mumug daw ng gasolina. Panlaban COVID, bumug gasolina. Bakit ganun? Di ba? So, if there is someone who will put a stop to the word war, I would expect na si PBBM yun. Hindi mga galing yung kay Digong. Ang akin lang, mga kotsero, sa pinaggagawa ni Digong, it may undermine the development na nagagawa na ng Pinas. Kasi, iba kasi yung impact ng taong naging dating presidente sa ordinaryong tao lang. So, mas dito ako natatakot. Baka madamay naman yung economic agenda ni PBBM. Bakit? This will undermine the economic progress that we are already getting, that we already have dahil dito sa pinaggagawa ni Digong. Kasi, sa perspective ng mga investors, iisipin nila, ay, yung dating presidente, kinokontra yung current president. Hindi stable yung political environment. Baka mamaya, maapektuhan yung business. Diba? Baka mamaya maapektuhan yung mga investments natin dyan. Mahirap. So ako, wala akong pakialam sa away nila. Kung may personal silang away, wala akong pakialam. Bahala sa buhay nila. Magsuntukan pa nga sila ang gusto nila. Ang akin lang, pag tinamaan na yung mga sikmura nating lahat. Kasi, tulad niyan, meron ng 200,000 na trabaho na nagawa dahil sa foreign investments. Umakyat ang ating GDP to 5.6%. Barely 6%. Imagine, 0.4% lang ang kinulang. Nasa target na tayo na 6 to 7%. 0.4% lang, guys. Sayang. Diba? We were almost there. Pero i-round up na lang natin. 5.6%. Naka-target na tayo sa ating GDP for 2023. We're practically on target. Maraming foreign investors na napasok. In fact, kahapon pinag-usapan natin, may 2 trillion na nakaumang para sa Mindanao. All of these, mga kotsero, produkto yan ng trabaho ni BBM. I'm sorry. Hindi mo ma-attribute yan kay Digong. Kasi yung fiscal situation natin o yung sitwasyon natin sa ekonomiya at sa pera nung panahon ni Digong, pangit. Let's throw a bone sa mga DDS, sa mga DBS. Let's throw a bone to them. Sige, granted, pandemic, pero pangit pa rin. Pangit pa rin. Halimbawa, investor ako. Gusto ko mag-invest sa Mindanao. Halimbawa na lang. Gusto ko mag-invest sa Mindanao. Tapos makakabalita ako na, yung previous president gusto nang ihiwalay ang Mindanao sa mainland. Parang ayoko na dyan. Parang ayoko na mag-invest dyan. Magulo. Diba? Huwag na tayo masyadong lumayo. Magpaka-practical na lang tayo. Kapag ba ikaw, negosyante,
Magtatayo ka ng tindahan sa lugar na maraming magnanakaw, maraming nagbebenta ng drugs, maraming na sobrang gulo. Di ba hindi? Wala namang ganung negosyante. Unless doon ka na nakatira. Wala kang choice. Di ba? Kung doon ka na nakatira. So ako, mas concerned ako dito. Sa epekto ng away nila sa ekonomiya. At ito nga yung sinabi. Napasan na natin yan. Tungkol lang naman sa away yan. Ito yung sabi sa article. Marcos must increase economic efficiency and competition to reduce the extreme concentration of wealth among powerful family dynasties. Of course, Marcos would already have to surprise us here. Would really have to surprise us here. His family is one of those towering dynasties benefiting from the status quo. Yet the Philippines needs to get itself back in the global headlines for economic progress, bold reforms, and investment opportunities. The narrative needs to be more about economic upgrades and future prosperity and less about a Game of Thrones sequel playing out in Manila. Kasi yun ang umiikot eh. Merong power grab. Hindi naman ito susulat kung hindi ito yung naisip ng writer. Hindi pa Pinoy yan, ha? Hindi pa yan Pinoy. Hindi pa yan Pinoy. So, ang pangit. Ang pangit talaga. So, is this a ploy of, kasi let's say, master strategies, no? Ang nasa isip ba ni Digong, sige, guluhin natin ang Pilipinas para mawala ng tiwala ang mga Pilipino kay Bongbong. Diba? Is that the game plan? Is that the game plan? Seeing this Marcos Duterte brawl with an unhealthy dose of fentanyl chatter tossed in does not instill great confidence among investors and credit rating companies. It's high time for some counter-programming in Manila. Hindi pa nga ito local magazine eh. Forbes. Hindi to Forbes PH Hindi to Forbes PH. Ito yung actual Forbes. So is that the game plan? Pakitanong nga. Pakitanong nga dyan sa mga experts sa mga sa Department of Explanation ni Digong. Yan ba yung game plan nyo? Gusto nyo sirain yung mga opportunities, economic opportunities na na posibleng pumasok sa Pilipinas? Is that the game plan? Yan ba ang game plan? I don't know. We don't know yet. We don't know yet. Pero totoong mangyayari to. Posibleng mangyari to. Kung hindi si PBBM ang titigil dito, mangyayari talaga to. So is that what Digong wants? Civil unrest? Sabagay, sinabi naman ni Digong dati sa mga Pilipino, wag na kayo magbayad ng taxes. I will call on the military to do this and to do that. Ha? Hindi ka na sitting president, wala ka ng power sa military. What? How? Diba? Ito ba talaga yung gusto nyo mangyari? Nakakagulat nga yung tong comment ni pangalan niya. Former Senator Gringo Honasan. Out of all the noise and all of these things, nagulat na lang tayong lahat na nagsalita si Senator Gringo Honasan dito. Panoorin natin to. Nanawagan si dating Senador Gringo Honasan kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sa isang video message, umapela ang dating senador sa dalawang pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Erap Estrada.
Dito anya pag-usapan ng 4 na pangulo kung ano ang kanilang mga plano at kung papaano sosolusyonan ang problema ng Pilipinas. I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada. 4 great leaders in one room, our most senior statesmen, away from the prying eyes of the media. A personal meeting among 4 concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Umaasa naman si Honasan na mabibigyang katuparan ang kanyang panawagan upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Sana ay mapakinggan at mapagbigyan ang ating hiling. We are better off united than divided. So together with our leaders, let us continue to dream hard, pray hard, and work hard. Yun. Out of the blue. Out of the blue. Okay lang naman yun. I mean, alam naman natin reformist talaga yan si former Senator Gringo Honasan. Nakikita ko yung mga comments, sinasabi nila, hindi naman si PBBM nag-umpisa, etc., etc. Totoo naman yun. Hindi talaga si PBBM ang nag-umpisa. But to some degree, he can be the bigger man. Total naman, mga kotsero, siya rin naman ang may gustong magkaisa. And here's my thoughts dun sa sinabi ni Senator Gringo, former Senator Gringo Honasan. I mean, regardless of who started it, kung sino na yung regardless, hindi na importante kung sino nag-umpisa. Unahin na lang natin kung ano muna yung mas maganda para sa Pinas. Yun na lang muna. Even if si PBBM ang hindi nag-umpisa. At alam naman natin na si Digong talaga yung may problema dito. Whether we like it or not, si PBBM yung presidente. Di ba? Kung hindi niya gagawa ng oras yan, di wala mangyayari. Si PBBM yung presidente. Si Digong will just keep on rambling and doing what he does best, which is character assassination. So I guess kahit si PBBM yung naging target ng paninira, he should be the bigger man. And if it is alam niyo, prefer ko rin executive session. Wag na ipakita wag na pakita sa mundo, sila na lang mag-usap. 'Di ba? O okay na siguro na makita na lang natin na pumapasok sila sa Malacanang. Okay na 'yun. Sila na lang mag-usap. Tapos wag na i-disclose sa buong Pilipinas kung ano yung napag-usapan nila. Kasi gagamitin na naman yan sa propaganda eh. Wag nang ganun. Pero hindi mo naman makakawat si Digong. Si Digong, madaldal tong si Digong eh. Hindi marunong Sarili nga niyang anak, nilalaglag niya eh. Naalala niyo yun? Kaya siya merong kaso kay Frank Castro. Kinumento niya yung usapan nilang mag-ama. Diyos ko naman. Diba? But yun lang. Siguro mas maganda lang na
Closed door meeting na lang sila. And this is an opportunity actually. Correct, wag isama si ate. This is an opportunity. Pagkakataon na to for PBBM. This is an opportunity for PBBM. Whether you agree with me or not. Ang magiging beneficiary dito si BBM. Bakit? Halimbawa, nakapag-usap. Tapos paglabas ng Malacanang, holding hands silang lahat, taas kamay, 'di ba? Tataas yung kamay ng isa't isa. Oh, okay na kami, bla bla bla. Kung after nun, may gawin uli si Digong, sino magmumukhang walang hiya? Diba? Si Digong. kung after nun, may gawin na naman si Digong, hindi siya magmumukhang walang hiya. Hindi marunong tumapad sa usapan. Hindi marunong tanawin ng respeto, pati yung mga nauna ng presidente. Mas lalo siyang masisira. Sira na nga siya ngayon. Mas lalo siyang masisira. And if everyone keeps their mouth shut at naging amiable lahat nagkasundo, etc., etc., si PBBM ang magiging beneficiary nun. Kasi napag-ayos niya yung sitwasyon. Yun. So, whether you like it or not, kung mag-uusap-usap silang apat, may punto si former Senator Honasan. May punto siya. Kung mag-uusap-usap silang lahat, at the end of the day, panalo tayo mga Pilipino, number 1. Tayo mga masa, nasa ilalim. Kasi hindi na nagbabanggaan yung mga elepante dyan na higante. Tapos, ultimately, the administration of PBBM will be much calmer. Much calmer. Yun na lang habulin natin, kalmado, 'di ba? Yung maging kalmado ba yung ating political environment, kasi ang hirap kasi nung magulo. Ang hirap kasi nung magulo. Ang iniisip ko lang talaga, mga kotsero, yung ano ba yung mapapala natin sa away nila. Wala naman tayong mapapala eh. Wala naman tayong mapapala. Wala naman tayong mapapala dyan eh. Sa away nila. Asaran lang. Asaran lang makukuha natin. Yun lang mapapala natin dyan. And kung asaran lang ang goal natin, wag na tayong magkaroon ng governance, di ba? Tigilan na natin yung governance kung asaran lang ang habol natin. Ako, ang habol ko, mapakainan ako eh. Di ba? Habol ko, makapagtrabaho tayo na maayos, meron tayong kinakain, lahat ng Pilipino, tumataas ang lifestyle, di ba? So, if I were them, I would take the advice of former Senator Gringo Honasan with a grain of salt. Kahit hindi ko masyadong i-consider, pakinggan ko lang kasi there's wisdom in it eh. There's some wisdom in it. So, yun lang. Pero for sure, mga kotsero, ang pagiging magaspang hindi katangian ng mahusay na leader. Yun lang. ang governance hindi nakukuha sa gaspang. Kaya yun. Si Digong kasi. Ay, nagpunta pa siya sa Nagpunta pa siya sa New Year celebration ng China? Chinese Embassy? O baka dediretso siya doon kay Papa Xi. Kay Papa Xi. Baka may meeting siya kay Papa Xi, bibisita siya, Happy New Year! Shishi! Punta siya kay Panda. Ay, hindi pala Panda. Ano pa siya? Si Winnie the Pooh.
Pumunta na kay Winnie the Pooh. Anyway. Aha. Love Kikuchi, sabi niya. Ako si PBBM kahit kailan di naman nakipag-away, tahimik nga lang yung mama. Na kay Duterte yung problema. Well, ando na tayo. And I agree. Agree naman ako doon. Itong kasing si Digong, akala mo, kaaway ang buong mundo. Diba? Akala mo, kaaway niya lahat ng, ewan ko lang, kasi si Digong, ganun talaga. Fentanyl eh. Kasi alam niyo man na kasama yun dun sa side effects ng fentanyl, mood swings, mood changes. Uy, may kinakahulan nasa namin. Anyway. So, alam natin yun. Gets na natin yun. Pero, di ba, tayo mga Pilipino, we're not confrontational. We're not like that. At saka marunong tayo rumespeto sa mga nakakatanda. So kahit ganyan siya, it will work for the benefit of PBBM. Kahit hindi siya may kasalanan. So, yun. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Ayan, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel, at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you everyone and see you next time. Bye!